At ang tatalakayin ko sa iyo kapatid na magaganap po sa huling panahon ay nakalagay po sa Daniel chapter 2. Ito po yung itsura, yung isang napakalaking rebulto na nakakasilaw at nakakatakot tingnan. Magtataka kayo, bakit kay Haring Nebukadnezar ipinakita yung vision o yung panaginip na magaganap po sa kasaysayan ng mundo at mangyayari sa huling kapanahunan ng ating mundo. Ang Daniel chapter 2 ay konektado sa Revelation. Ang Babylon po kasi mga kapatid ay 6 times na nabanggit sa Revelation dahil merong sinabi ang Revelation na sa pagdating ng Panginoong Hesus, ipapakita ng Diyos na ang kanyang kaharian sa buong mundo at kinapal ang mananatili magpakailanman. Ang Babylon is the first civilization, country or kingdom. Dito isinalaysay at pinakita kay Haring Nebukadnezar yung mga naganap na po sa kasaysayan ng mundo at magaganap sa mga huling panahon. Ang ulong ginto ay sumisimbolo sa Babylon Empire na tinatawag na Gold Empire. Tumagal ang Babylon Empire sa panahon ng 605 to 539 BC. Napakayaman na kaharian, napakayaman na bansa dahil yari sa ginto. Merong tinatawag na Temple of Marduk made by gold. Makikita nyo rin po, isa sa ancient wonders of the world ay yung Hanging Garden of Babylon. Sa kagustuhan nila na mag-reign ng mahabang panahon, ito yung naka-inscribe sa bricks. Ang kahariang naghari sa buong mundo pagkatapos ng Babylon Empire ay tinatawag na Medo-Persia, the Silver Empire. Tanyag sa pakikipaglaban ng Medo-Persia sa paggamit ng mga kagamitang pilak na pandigma. Nakalagay sa Cyrus Cylinder yung pagsakop at pagkatalo ng Babylon Empire sa kamay ng Medo-Persia sa Silver Empire sa pamumuno ni King Cyrus of Persia with King Darius. Tumagal ang 150 years na nakalagay po at naprophesy sa Bible ang paghahari po ng Medo-Persia. 539 to 331 BC, naging pinakamakapangyarihan ngunit hindi rin nagtagal na imperyo. Pangatlo, yung Bronze Empire sa pag-rule ni Alexander the Great. Ang Bronze Empire ang tumalo sa buong Medo-Persia. Ang kanilang kagamitang pandigma ay yari sa tanso. Daniel chapter 2 verse 39, ang ikatlong kaharian ay sumisimbolo ng tansong bahagi ng rebulto at ang kahariang ito ay maghahari sa buong mundo. Naghari ang Grecian Empire sa buong mundo sa loob ng 331 to 168 BC, ngunit hindi rin ito nagtagal. Dahil sa pang-apat na imperyo na pumalit sa Bronze Empire ay yung tinatawag na Roman Empire, the Iron Kingdom. Ang Roman Empire na tinatawag na Iron Kingdom ay pinakamahabang naghari sa buong mundo sa loob ng 168 BC hanggang 476 AD. Mahaba ang binti na sumisimbolo dahil mahaba ang naging paghahari ng Roman Empire sa buong mundo. Sa paghahari ng Roman Empire sa buong mundo, sa kahabaan po nito nasakop nila ang buong Europa, part of Asia at part of Africa. Napakaluwang po ng nasakop nila kung titingnan nyo po yung mapa ng Roma. At ang kagamitang pandigma na ginagamit po nila ay yari sa bakal. Kaya sila tinawag na Iron Kingdom. Pinakamalakas na nag-reign sa buong mundo ay ang Roman Empire. Kinikilala at tinitingnan ng karamihan ng Roman Empire na napakalakas at napakamakapangyarihan. Sa haba po ng kanilang paghahari sa buong mundo, sa rulership ng Roman Empire, ipinanganak ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. Ganon din sa pagkapako ng Panginoong Hesus, sa rulership pa rin po ng Roman Empire. Kung isipin rin natin kung gaano katatag dahil sinasaysay ng Daniel chapter 2 na napakalakas at napakatibay na kayang dumurog ng kahit anong kaharian that time. Dahil yung bakal at yung bakal kapag pinagdikit yung pampipi kahit anong durugin po niya na bagay ay mawawasak at masisira. Ganong katatag at ini-explain ng Daniel chapter 2 ang lakas ng imperyo ng Roma that time. Ang sumunod sa imperyo o sa kaharian na pumalit sa Iron Kingdom ay yung tinatawag na Mixed Iron and Clay Kingdom. Ang mga daliring bakal at luwad na mga paa ay nangangahulugan na may bahagi ang kaharian na matibay at may bahaging mahina. Ang pagsasama ng bakal at luwad ay nangangahulugang magkakaisa mga pinuno ng mga kahariang ito sa pamamagitan ng pag-aasawa ng magkaibang lahi. Pero hindi rin magtatagal ang kanilang pagkakaisa katulad ng bakal at luwad na hindi maaaring paghaluin. 99% ay naganap na po doon sa prophecy at meron na lang tayong hinihintay sa kapanahunan natin. Yung isang kaharian
na maghahari at wawasak sa buong kaharian na isinalaysay po ng Daniel chapter 2. Na yung kaharian na tipak na bato na wawasak at dudurog doon sa paa ay ang kaharian ng Diyos na maghahari magpakailanman. Sa panahon ng mga haring ito, ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na hindi babagsak kailanman. Hindi ito matatalo ng alinmang kaharian, kundi wawasakin pa niya ang lahat ng kaharian at mamantili ito magpakailanman. Katulad ito ng iyong nakitang tipak na bato mula sa bundok na hindi kagagawa ng tao, na dumurog sa rebultong yari sa bakal, tanso, luwad, pilak at ginto. Tingnan nyo maigi kapatid, saan na tayo sa kapanahunan na ito? Nangyari na ang 99% po doon sa mga naunang imperyo at mga kaharian. At ang hinihintay na lang natin yung bato na dudurog doon sa paa. Kaharian yon ay hindi matatalo at hindi magagapi kailanman. At ang kaharian na yon ay ang kaharian ng Diyos na mananatili magpakailanman. Ito yung sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 24. Tayo ay nasa huling panahon na dahil makakarinig ang lahat ng mga nasa huling panahon ng mga digmaan ng mga bansa at kaharian. Sa mga nangyayari sa mga kaganapan sa huling yugto ng mundo, unti-unting hindi na rin nagiging safe. Ngunit sa pag-iingat ng Diyos sa atin, sa kanyang mga mananampalataya at sa mga tao na inaakay niya papunta sa kanya, nandyan umiiral ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya hanggang ngayon, nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu at sa pag-aaral ng kanyang mga salita na ang kaligtasan at katiyakan ay makukuha natin sa Panginoong Hesus. Sa panahong ito, sa panahon ng kaguluhan, kailangan natin ng pag-asa, ng dakilang pag-asa na sa Diyos lang natin makukuha. Sabi ni Hesus sa kanila, huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Tayo'y manalangin, pikit mo yung mata. Panginoon, salamat po sa inyong salita na patuloy na umaakay sa amin upang lalo naming maunawaan ang pag-ibig ninyo. Salamat sa pag-iingat ninyo sa pamamagitan ng pag-aaral na ito. Sa lahat ng nakakapakinig po ay patuloy namin, Panginoong, maranasan ang pagyakap at pag-ibig ninyo. Ang pag-iingat nyo sa amin, Panginoon, ang patuloy na maranasan namin. Ilayo nyo kami sa tukso. Ilayo nyo kami, Panginoon, sa paggawa ng mali at kasalanan. Ilapit nyo po kami sa mga tao na makakapagpalapit pa po kami, Panginoon, papunta po sa inyo. Salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig. Tinatanggap namin kayo bilang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay. Hallelujah. Kayo ang maghahari sa aming puso't isipan. Maghanap namin ang kalooban ninyo habang kami ay nabubuhay sa mundong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nagustuhan mo ang topic natin, let me know in the comment section. Like nyo rin po yung video. Kung napapanood nyo to sa Facebook page, mag-follow po kayo at subscribe kayo sa YouTube channel kung napapanood nyo po ito. Huwag nyo kalimutang i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga release natin na video. Share nyo rin po ito sa mga kaibigan nyo, kakilala ninyo para mapakilala po natin ang Panginoon at matanggap ang Panginoong Hesus bilang Diyos tagapagligtas ng kanilang mga buhay at patuloy na lumakad sa kalooban ng Panginoon. Nare-reject ko na manggawa ng kaaway na misconception sa ating pinag-aralan. Salamat kapatid kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Marami ka nawang natutunan. Hanggang sa susunod na pagkikita natin, ito ang inyong likod, Pastor Gab Bueno. God bless you po.